Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 44. Why do words matter more than you think? Bago ko pala umpisahan yung mga stories ko for this episode, I just wanna say hi sa mga na-meet ko nung Holy Week, lalong-lalo na sa mga youth, sa mga kiddos ng Arzobispado de Pampanga, pati na rin sa Santo Niño Parish. Sa inyong lahat dyan, hello! And special mention kay Adrian Pagdanganan at saka kay Sofia kasi after the Holy Week, nung nakita nila ako, talagang sinabi nila na shout out ko daw sila and minessage ako ni Adrian sa Facebook. Kaya naman, Adrian, salamat sa pakikinig mo at sa pagsabi sa akin na i-shoutout kita. Feeling ko tuloy meron akong fan. Oh my gosh. Hi Adrian, thank you for watching. And sa inyo rin na nakikinig sa akin or nanonood sa akin, if you wanna kung may gusto kayong pa-shout out and all, 'di ba? Just let me know kasi gagawin ko 'yun for you. Basta mapa-happy ko kayo. Ha? Nag-overpromise. Hindi. Basta it's the little thing that I can do kasi you are supporting my podcast, so why not? Words are powerful. It can either break or make you. Personally, ang love language ko talaga ay words of affirmation. Yun yung gusto kong natatanggap and yun din yung binibigay ko sa mga taong mahal ko. And kaya ko rin siguro na-realize na parang ang sensitive ko rin pala sa mga words kasi siguro yun nga yung love language ko. I remember bata pa lang ako, for me, words matter talaga kasi nung bata ako, sinasabihan ako na maitim ako, tapos hindi katangusan yung ilong ko, tas ang laki-laki ng mukha ko. So parang ako nun, ang pakiramdam ko talaga is pangit ako. Kasi parang pag sinasabi nila yon, hindi naman sila masaya na ganun yung kulay ko or ganun yung ilong ko or yung mukha ko. So, I tried my best talaga na magpaputi. Ayan, gumamit ako ng skin white. Tapos, nag-enroll ako sa mga eskwelahan na may aircon para pumuti. So, that time, nung bata ako, elementary pa lang siguro ako nun, pakiramdam ko talaga, pangit ako. Kaya lang, mabait siguro yung universe or siguro alam ni Lord na kapag ganun yung mga naririnig ko, baka maging malungkutin akong tao. So, parang yin-yang, na-balance yung mga ganun na words dahil merong mga naka-appreciate sa akin sa personality ko, sa kulay ko, at sa itsura ko. Naalala ko nun kaya I'm very much grateful to my alma mater din, yung Remedios Elementary School, Maxim Royal Academy kasi dun ko na-appreciate yung sarili ko lalo kasi parang hindi nila pina-feel sa akin na pangit ako. Funny story din, nung elementary ako guys, wag kayo, sa Remedios Elementary School, maraming nagkaka-crush sa akin noon, as in. Ay, I mean, maraming mga nagpapadala sa akin. Nagpapadala! Hindi, may mga nagbibigay sa akin ng mga love letters, santan, gumamela, honey, di ba? Yung kahit na bata pa lang kami noon, yung, alam mo yung parang may love language na gifts talaga, yung giving. So, yun. So, parang dahil doon, na-feel ko naman na, ay, parang hindi naman ako pangit, ganun. Kasi meron namang nakaka-appreciate sa akin. Lucky me kasi na-balance siya, pero what if hindi? This is parang, this is just one of the stories that I can share with you kung saan na-balance ko yung negative words at saka yung mga positive words. But seriously, words are powerful for me because they are helping me. In my 27 years of existence, wow, words are my source of comfort too. They are my motivation too. I remember one time, nasabihan ako na, I think na-mention ko na rin to sa podcast ko na nasabihan ako na parang I'm so sentimental. Kasi yung mga nagbigay sa akin ng letters, magsimula nung elementary ako, Valentine's letter, birthday, graduation, random, lahat yun nakatabi. Tapos may kanya-kanyang boxes yon. Tapos meron akong isang malaking box na nandun lahat.
Pati nga yung mga notes ng mga estudyante ko, even kapag Teacher's Day, yung mga sa construction paper, nakatago lahat yon. And there are times na binabasa ko yon, tapos naiiyak ako, tapos alam mo yun, yung parang feel na feel ko yung hug from these letters. So, nasabihan ako ng sentimental dahil doon. Tapos tinanong ako kung bakit ko tinatago yung mga yun. Kasi kung tutuusin, isang space na sila sa cabinet. And for me, naalala ko or tinanong ko rin yung sarili ko na, bakit ko nga naman pala 'to ginagawa? And then I realized na there are a lot of times in my life na nasasabihan tayo ng mga masakit o kaya parang na-hurt yung damdamin natin. And yung mga letters na yun na nakatago sa akin, each time that I feel na I'm less of a person or parang hindi ako enough, yun yung mga binabasa ko. Ay, naiiyak ako. Hindi, yun yung mga binabasa ko kasi parang minsan nandun yung mga reminders from these people, from these important people in my life na parang pag nabasa ko siya, nare-remind ako na, ay, may naniniwala pala sa akin. Yung ganun na feeling, kaya hindi ko sila tinatapon. I have mentioned in my podcast episodes too that I do journal writing, and one thing that I'm writing is yung mga pambobola or yung mga nice words na naririnig ko. And I don't know, pero sa akin, ang laking bagay nila para ma-set yung mood ko every time, and napapasaya nila ako, and yung mga words na yun, parang it's free. Like, if I wanna be happy, and then I'll just go back to my journal and read those pambobola, and there will be a smile on my face. Ganun siya kasimple, pero for me, it's super powerful. I remember one time, kasi as an iyakin person, so may time na sobrang naiiyak ako, tapos nasa jeep ako, and knowing ang layo ng biyahe ko, oras talaga yon. Tapos nakakadagdag pa sa feels yung nagbabiyahe ka, kaya parang hindi mo mapigilan yung iyak mo. Tapos medyo nakakahiya sa mga kasabay mo if nakatingin sila sa'yo tapos papatak yung luha mo. Hindi mo alam kung paano mapupunasan. And then I'm so blessed because I have this person na nasabihan ko na parang naiiyak ako or nafe-feel niya siguro na sad ako. And then alam mo yun, yung sinabi niya lang, 2 words, "Hi, beautiful." Ganun lang yung sinabi niya, pero napatahan ako. Alam mo yun, yung hindi ko alam kung ganun lang sila kagaling magsabi ng mga words para makalma, baby kalma, hindi, para makalma yung sarili mo. Pero ayun na nga, I remember that time kasi for me, I really need words of encouragement that time. Pero hindi ko alam kung anong klaseng words ang gusto kong marinig. Tapos ganun, 2 words lang, "Hi, beautiful." And then napatahan ako, yung napangiti ako. So for me, that's another reason why I believe na words are not just words. Recently din, nag-post ako ng isang selfie. Ito yung selfie ko after kong nagkasakit for like 2 weeks. Tapos, honestly, pakiramdam ko noon, hindi pa ako ganun ka-fresh kasi nga, hindi ako makatulog, nag-acid reflux, ganyan. So, pero gusto ko lang kuhanan yung sarili ko nun kasi parang, I'm back, gano'n. So, I was not expecting a message or a reply. And then one of my former students, "Hi, Kyla Angela." Nag-reply siya sa story ko, tapos sabi niya na, "Miss, ang ganda-ganda mo." Sabi niya, yung kahit araw-araw kang mag-post ng ganyan, parang hindi ako magsasawa. And then, ngayon lang, bago ko 'to i-record, nag-message sa akin si Miss Abby. "Hi, Miss A." Sabi niya rin na, "Keep glowing." So, parang ako sa akin, yung kahit hindi ko kausap 'tong mga tao na 'to, tapos alam nila, alam mo yun, parang alam nila kung kailan ko kailangan ng mga words na 'to. Kaya tuloy nababalance yung pakiramdam ko. So, that's another thing for me na masasabi ko na words matter more than you think. Another thing is, nabanggit sa akin dati nung college ako na kaya daw nila ako gustong nagsasalita kasi parang pakiramdam nila hindi ako nagnenerbiyos or hindi ako kinakabahan. Honestly, kinakabahan talaga ako and ninenervyos din ako lalo na 'pag bagong stage, bagong mga tao yung makikita ko.
yung isang secret ko kung paano ko yun na-manage is inaalala ko yung mga words na galing sa mga paborito kong tao. Kasi dahil kilala nila ako, alam nila kung ano yung mga words na makakapagpagaan ng pakiramdam ko or makakapagpalakas ng loob ko. So, pag kinakabahan ako, nire-recall ko lang yung mga words na to like, number one, fan mo ko. I knew that you have it in you. Para kaya ka, para kaya kaya, manaya ka mo, maniwala ka mo. Yung mga words na yun, kahit hindi ko na naririnig yon dun sa mga tao na nagsabi sa akin nun, the fact na naalala ko lang na sinabi nila sa akin yun, nandun pa rin yung effect. And kapag nawawalan ako ng hope, kahit wala sila physically, I know that they are here with me kasi nandito sila and yung mga words nila nandito rin. Oh my gosh, nagiging emotional na naman ako, ha? So yun, ganun ka-importante sa akin yung mga words na galing din sa ibang tao. Ngayon na nagpa-podcast na ako, gumagawa ako ng mga video, I remember one of my college friends, sabi niya sa akin noon, "Te, wag mong kalimutan mag-smile kasi hindi mo alam kung gaano karami ang napapasaya mo dahil sa smile mo." Nung binanggit niya sa akin yun, akala ko noon talaga parang pambobola lang yun. And then I heard other people saying din na my greatest gift to them is I make them happy because I smile. Kaso kasi kilala ko kaya parang, ay baka sinasabi lang nila 'to para hindi ako masyadong mag-iyakin. Pero ngayon, I heard it again from other people na kaya sila nag-request na mag-video podcast ako, na gumawa ako ng vlog. Kasi feeling daw nila, the fact na nakikita nila akong tumatawa at masaya, parang pati sila napapasaya. So alam mo yun, yung nabanggit sa akin, yung about sa smile ko and yung ability ko to make other people smile too. 2013 pa yon. Tapos 11 years after, ngayon ko lang na-realize na yun pala mismo yung parang nagiging purpose ko kung bakit ko ginagawa yung passion ko, which is eto, sharing stories and nagpapa-cute sa inyong lahat na nanonood. So for me, words matter kasi una, na-appreciate ko lalo yung sarili ko dahil sa mga words na to. Nagkaroon ako ng motivation and ng confidence because of these words too. And now, because of these words na nanggaling din sa mga ibang tao sa paligid ko, parang na-lead nila ako to where I am right now, doing what I love to do. I also remember nung una akong nagturo. Ito galing to kay Mia, na class president ko dati. Ngayon, medtech na siya. Sabi niya sa akin noon, kasi may mga questions doon parang, ano yung strong point as a teacher or parang as an advisor. And then, ang sabi niya talaga sa akin is, ang strong point ko daw talaga is yung personality ko or my point of view in life. Nung sinabi niya sa akin yon dati, syempre natuwa ako, pero parang hindi ko pa nakikita yung, parang hindi ko siya alam kung saan niya nakita yon. And then ngayon nga, na nagko-content ako, nagpa-podcast ako, parang dun ko naisip na, oo nga no, what I am doing right now, what I am sharing right now, galing din yun lahat sa point of view ko and galing din yun sa personality ko. Tapos, yun yung mga reasons din siguro kung bakit kayo nakikinig kasi it's my personality and it's my point of view na gusto nyong makita or gusto nyong malaman. Kaya, thank you so much for appreciating me, my personality, and my POV. On a serious note, alam mo yung pakiramdam na dahil sa mga words nila, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa, pakiramdam ko laging merong naniniwala sa akin. Just so you know, Sarah's Bedtime Stories is from the kiddos, by the kiddo, and for the kiddos. So, yung mga tao sa likod ng Sarah's Bedtime Stories, lahat po ng to ay mga youth. That's the reason why I also have my ebook
that you can get sa sarasbedtimestories.com/ebook or sa description box below. Kasi yun yung reason kung bakit ko rin gustong gumawa ng mga stories is that kasi gusto kong makita yung Sarah's Bedtime Stories helping other kiddos, hindi lang yung mga kiddos sa likod ng Sarah's Bedtime Stories, pero mas marami pa sana. Kasi nga, parang ang podcast na to is utang ko din sa mga kiddos na to kasi sila ang nagbibigay ng input, sila nagbibigay ng ideas and all. Pero alam niyo ba kung bakit mahal na mahal ko rin yung mga batang to? Kasi hindi ko alam kung anong magic ang meron. Pero kapag mga times na nangangailangan ako ng mga words of encouragement, sa kanila mismo manggagaling yung mga random messages na parang napapasaya nila ako bigla. Parang, ay, karang kailangan ko to. Parang, these are the words that I want to hear right now. Tapos manggagaling yun sa mga batang to. Kaya, I always say bata, pero they are all professionals. Most of them are already professionals right now. Pero, alam mo yun, the magic na nagagawa ng mga words nila to me. That's why I'm trying also my best to give words that will comfort them kasi that's what they do for me. So that's how powerful word is for a kiddo like me. I don't know if kayo rin ba ganito or ako lang yung pakiramdam ko words are really helping me. Naalala ko lang din bigla, I had this Facebook post na sabi ko, kung may nagsuggest kasi sa akin na mag-vlog daw ako. And hindi ko naman alam kung anong klaseng content yung gagawin ko. And then one of my students, si Anton. Hi, Anton ulit. Sabi niya lang sa comment niya is, itry niyo po lahat, miss. Basta yung nag-e-enjoy kayo. Alam mo yung words na yun na parang nakot ako doon kasi that's what I wanted to hear. Or parang yun yung pinaka-effective for me to do vlog. Yung basta masigurado ko sa sarili ko na nag-e-enjoy ako. Tapos sabi ko nga, you always know the right words. So, my heart, totoo. Kaya nag-vlog ako after that. Nag-record ako pero hindi pa doon ganun ka-pro. So, alam niyo yun, yung dahil sa motivational words nila. Simple words, pero napupush nila ako to do other things more than what I'm used to do. I already mentioned a lot of stories about these people na laging source of motivation ko kasi dahil sa mga sinasabi nila sa akin, sa mga nice words na sinasabi nila sa akin. Pero to be honest, there are also times that I don't have them. Yung hindi naman lagi silang magre-remind sa'yo na maganda ka. Tsaka kapag ka lagi rin binabanggit, parang feeling ko siguro may effect pa rin, pero if like parang naging normal na lang, parang feeling ko nagkakaroon ng less dun sa effect niya sa akin. So may mga times din na walang magsasabi sa akin ng ganun. Except myself. Me, myself, and I. Merong mga times din na pag kinakabahan ako, ang ginagawa ko is like, I dress up, magsusuot ako ng gusto kong damit, magpipicture ako, magsiselfie ako, and then kapag na-feel ko na parang I look good, sabihin ko talaga na, ang ganda mo, Sarah. Perfect. Pak na pak. Ganon. So, parang sa akin that time noon is nabuboost din yung confidence ko. Tapos, mas maganda yung aura ko kung ano man yung gagawin ko. So, words for me matter kasi, yun nga, nababago nila yung mood ko kahit ako lang naman ang nambola sa sarili ko, di ba? Parang dahil sinabi ko siya, naisip ko siya, parang nagawa ko siya, na-apply ko siya. Parang feeling ko, yun din yung isang way ko on how I manifest things. Na sinasabi ko talaga siya sa sarili ko and if you feel ko talaga siya. I know I've mentioned this on my previous podcast episode na I always visualize goals. So ako talaga, minsan sinasabi ko sa sarili ko yun, yung parang, ang ganda ko, parang ang boga ko, ganyan. Parang gusto ko lang ma-feel sa sarili ko yun. And it's effective naman. Try mo rin. So those are the stories that made me feel that words are more than what you think. Kasi words can make me happy and can make me feel better. My thoughts, words are important because we use them in our daily communication. But
I hope this episode is also a reminder for us to treat words with extra care, tender, loving care. Kasi in my case, I have heard a lot of words that hurt me personally. Napaiyak ako. But I am blessed enough because I have this good people around me para mawala yung pain ng mga words na narinig ko. But what if there are people na hindi ganun? What if there are people na puro masasakit or puro mga masama yung naririnig? Can we imagine kung paano mapapababa yung self-confidence nila because of these words? So, as my way of giving back again or for paying it forward because of these kind people na nagbigay sa akin ng mga words of affirmation or mga pambobola, it's my time again to give back to other kiddos who need inspirational words or motivational lines. Sabi nga sa akin ni Cindy, mga words of wisdom ko daw. Hi, Cindy! So, itong idea na to is galing sa best friend ko na nasa Japan. Hi, Ivy Jewel. Yung kasing isang podcast reel cover ko, ginawa niyang wallpaper. So, it was just simple pero parang I thought of, ay, oo nga no, parang naging daily reminder. And then it reminds me of the days nung high school ako na kami rin, dalawa, nagsusulat kami ng mga quotations, yung mga inspiring quotations, yung mga sinesend kapag ka nag-group message. So kami noon, we have this parang notebook or sinusulat namin talaga yung mga yon. Tapos parang nag-random pick kami, tapos babasahin namin. Tapos yun yung parang advice for the day, parang yun yung motivation namin. So I thought of doing it again this time, but ngayon I created or our team created 30 na 30 na wallpapers for their mobile phones. So every day yon. So it's up to you if you wanna choose one or kung kailan mo gusto magpalit or gusto mo pa iba-iba every day, why not, 'di ba? So 30 sila, it's up to you to decide. So nakakatawa din yung kwento nito, guys. Yung una kong nilabas na wallpapers, pinakita ko sa isang SBTS fan na lalaki. Sabi ko, uy, meron kaming wallpapers for Sarah's Bedtime Stories. Tapos ang sabi niya sa akin, ang ganda, kaya lang kikay masyado. Tapos dun ko naisip na, ay oo nga, I have listeners pala na hindi preferred yung ganong style. So, I asked the team again to create ng medyo hindi masyadong kikay para kung meron akong listeners na mas prefer yung mga ganon, magamit nila. So thank you so much for all your suggestions, guys. It's really helpful for me. Pero yung purpose nun is just in case na you are like me na mahilig sa words of affirmation, maybe this can help. So, paano mo makukuha yung mga wallpapers na yon? Well, just join SBTS Facebook group community. Guys, yung mga silent listeners ko, yung mga nakikinig sa akin every time na hindi ko kilala, guys, baka naman pwede tayong magkasama-sama dun sa community. I'm thinking of things on how to make it fun, safe, and comfortable for everyone. Yung hindi tayo manjudge and pwede tayo mag-usap-usap. Guys, alam nyo ba, pangarap ko sa 30th birthday ko, magkaroon ako ng birthday party. Kasi hindi pa talaga ako nagkakaroon ng birthday party na bongga. Yung nandun yung mga importanteng tao sa buhay ko. So, malay natin guys, in 2 years time, pwede na natin gawin. Tapos kasama ko kayo, 'di ba? Random dream, pero malay mo naman, 'di ba? So, yun nga, if you wanna get these wallpapers, just go to SBTS Night Owls. Yun yung aking Facebook group, and then we will send it to you personally. And then we can have our conversations there kasi meron akong mga listeners na pag nag-share ako ng mga questions sa page, they don't wanna share their thoughts on the post, which I truly understand. Kaya if you just want to talk about your ideas or anything, feel free to message Sarah's Bedtime Stories, may it be on Facebook,
Instagram or TikTok, anywhere. Pero sana sa Facebook group para doon ko lahat nakikita kasi paminsan hindi ko rin napapansin sa ibang social media sites. So again, if you want to get the 30 wallpapers or 30 motivational quotes lines, you just visit our Facebook group community. It's SBTS Night Owls. And ilalagay din namin yung link below. So that's it for this episode. This is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah! If you are supporting Sarah's Bedtime Stories and creating more stories for kiddos, please do support this podcast by getting a copy of Kiddos Finding Good Every Day. What will you get from it? Well, it will really help you see another perspective for you to find joy, to find goodness every day. So, thank you so much for all my SBTS listeners, SBTS Night Owls. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. The fact that I see my listeners growing, I'm so happy. Alam nyo, guys, dati pangarap ko lang na merong makinig sa mga kwento ko kahit isang tao lang. Pero ngayon sa Spotify, huling check ko, meron na akong 922 listeners. Maraming maraming salamat sa inyo. Mwah! Love you guys. Good night!